Yo, Germs, good morning. Sobrang aga natin ngayon. Time check natin, 6:51 ng umaga. Kakatapos lang natin ulit maghatid dito sa Ortigas. Ay, mas maaga, mas matraffic. Mas maaga nga yung alis namin kanina, pero mas matraffic naman. Pambira. Ang daming motor, ang daming sasakyan, daming jeep, daming FX. Wala, hindi na talaga kaya sa mga commute. Sobrang traffic sa mga lugar ng kagaya nito, Ortigas. Hindi dito dun sa labas, sa main road. Sobrang daming sasakyan. Hirap mag-commute. Buti na lang talaga nakapag-provide na tayo ng motor natin. Dati kasi commuter din ako, kaya alam natin yung mga ganyan. Ang hirap sa pag-commute. Dati naalala ko pa yung nagko-commute kami sa jeep, tricycle. Yung sa jeep, kapag natsyempohan mo yung jeep na punuan na talaga, yung tipong dulo na lang ng puwet mo yung nakapatong sa upuan, sobrang sakit eh. Pero buti na lang talaga nagkaroon tayo ng motor. Malaking ginawa sa atin, malaking ginawa kay Cheryl. Hindi na kami nagko-commute parehas. Mas nakakatipid kami sa time, mas marami kaming nagagawa. Sa commute kasi, dami mong magagastos na oras. Sa pag-aantay, sa pila, sa traffic, lahat yan kumukonsumo ng oras. Pero once na meron kang motor, kahit papano, malaking bagay yung natitipid mo sa oras, kahit sa pera. Kaya syempre, compare mo yung pamasahe mo dun sa gas, mas malaking bagay na tipid yung kapag nakamotor ka lang. Kung kagaya dati, parehas pa kami nasa corporate ni Cheryl, sabay kami pumapasok, sabay din kami umuwi, yung katipira namin sa gas talagang doble. Pero ngayon kasi ako, pagkahatid uwi tapos sundo ulit mamayang gabi, yung konsumo ko ngayon sa gas medyo parang doble, or yung isang biyahe ko sayang. Ayan, may sagian na naman dito. Buti. Banggaan nga eh. Mapapagastos ka lang naman sa motor kapag, ayan, mahilig ka mag-upgrade, mga unnecessary upgrade. Tapos pag mahilig ka syempre mag-ride, mas malaking gasolina, tapos allowance yung magagastos mo. Pero kung pang ano lang, yung pang alternative lang sa commute, malaking bagay yung matitipid niyo. Kaya yung mga nagbabalak dyan na kumuha ng motor or mag-provide ng motor para sa kanilang sariling transportation, ay maganda yan. Magandang bagay yan, magandang investment yan. Bukod sa makakatipid ka na sa pamasahe, makakatipid ka sa oras, makakatipid ka sa energy. Alam nyo yun, yung tipong pagod ka na sa work, tapos siyempre may motor ka, diretso ka na uwi, mas mahaba yung magiging pahinga mo, mas mahaba yung time mo sa pamilya mo. Kung mayroon ka mga anak, mas mabilis mo mauuwian yung mga anak mo kung nakamotor ka. Kasi nga, di ba, sa'yo na yung oras eh, tapos diskarte mo na lang sa kalsada yung kailangan para makaalwas ka sa traffic. Ayun, eto, meron lang akong konting payo para dun sa mga nagbabalak kumuha ng mga motor, especially yung mga first time talaga na kukuha ng motor, or yung mga first time na magkakaroon ng mga motor. Okay? Okay, Germs, officially welcome dito sa episode 11 ng mga payo ni Kuya Germs. Ngayon, umpisahan natin tong tong episode natin ngayon. Etong episode na to, naisip ko lang kasi, ayun, kagaya ko nga, kinakwento ko kanina, dati akong commuter. Tapos, kumuha kami ng motor, ayan. Ngayon, sa part ko, ang pinagpipilian ko kasing brand ng motor ay Honda tsaka Yamaha. So, yun lang yung dalawang brand na kino-consider ko bilang first timer na magkaroon ng motor. So, ganito kasi yan. Ngayon, nakaka-experience na kami ng mga problema, or nakikita na namin yung mga problema na meron yung mga motorcycle rider sa mga motor nila, dahil meron nga kaming shop, diba? Tapos ayan, nagkukumpuni kami ng mga motor, nakikita namin kung ano yung mga disadvantage ng ganitong brand, nakikita namin yung mga advantage. Ito yung may papayo ko dun sa mga gustong kumuha ng mga bagong motor. Okay? I-consider nyo yung dalawang brand na to, yung Honda tsaka Yamaha. Dito na lang muna kayo mamili. Okay? So, tanggalin na muna natin yung mindset natin na mura. Okay? Mura, tapos mura hulugan. For example, yung mga
motor na ano, mga China, yun, mga mura lang talaga hulugan yun. Mura lang yung down payment, mura lang yung monthly amortization or yung hulog niya monthly, mura lang. Yes, tama, mura lang. Tapos yung mga bagong brand ngayon na hindi naman China pero rare lang na makikita natin sa Pilipinas. So, may mga bago kasi tayong mga brand ng mga motor, although magaganda rin naman, kaya lang kasi meron tayong mga problema after sales. Okay, so mamaya sasabihin ko sa inyo yan. Pero ako kasi gusto kong ipayo sa mga bagong kukuha ng motor na pag-isipan nila, dito muna tayo sa dalawa, Honda tsaka Yamaha muna tayo. Okay, ganito kasi yung nai-encounter natin na problema dun sa mga motor na rare or yung mga bibihira lang makita sa kalsada, tsaka yung mga China na motor. Like for example, yung Rusi, ang pinaka main problem talaga ng Rusi ay yung pyesa. Okay, although meron siyang mga kaparehas, pero maganda sana kung pang Rusi talaga yung makikita natin na mga spare parts. Okay, tandaan natin, ang motor nasisira yan, nawa-worn out yan. Maraming part ng motor yung nawa-worn out, maraming part ng motor ang nasisira. Ang pinaka-challenges sa makakagaya nitong motor ay yung paghahanap ng mga pyesa or yung mga spare parts. Ganon din dun sa mga motor na for example like Benelli, ano pa ba, yung ibang mga brand na, yung mga bagong brand ngayon, sorry hindi ko na matandaan masyado yung iba, pero madami tayong bagong brand ngayon dito sa Pilipinas. Iba't iba yung ano, iba't iba yung origin, iba't iba yung country origin. Like for example din yung ADX 160 na Bristol. Basta madami tayong ano, madami tayong bagong brand. Hindi kasi tayo pwede umasa dun sa mga kaparehas lang, kasi hindi natin talaga makukuha yung quality na hinahanap natin dun sa spare parts. Unlike dito sa Big 2. Okay, Big 2 lang, hindi na natin isasama yung isang brand na Suzuki kasi hindi ko kino-consider talaga yung Suzuki, gawa ng kakaunti lang din yung motor na nasa kalsada. Like for example, yung mga scooter, kakaunti lang, tsaka mga rare lang din yung mga motor na to, kagaya nung Skydrive. Okay, tapos yung Hayate, yung Suzuki Next, tapos yung Suzuki Address. Mga lumang modelo na to. Yung mga bago ngayon, yung Abenis, yan. Tapos meron pang isa. Ayun, kaya hindi ko kino-consider yung Suzuki, gawa ng ano, gawa ng yung pyesa niya mahal sa supplier, mahal sa market, tapos mahirap din talaga makahanap. Although kasama siya sa Big 3, pero pagdating sa mga pyesa ng mga scooter, sobrang hirap niya makahanap. Kahit kami sa mga supplier, nahirapan kami humanap ng mga aftermarket na spare parts ng mga motor na to. Sa totoo lang. Kaya germs, kung ako sa inyo, kung kayo ay kukuha ng bagong motor, please consider nyo muna yung after sales. Consider nyo muna yung after sales ng mga motor. Sa Honda kasi tsaka Yamaha, masasabi natin na marami bumabaha yung mga pyesa, mga aftermarket brand, aftermarket na pyesa. Tapos syempre yung mga genuine, kagaya ng mga tinda namin sa shop, marami tayong genuine parts ng Yamaha tsaka Honda. Madali humanap, madali mamili. Tapos syempre yung mga accessories din, kung meron kayong extra budget, maraming accessories yung Honda and Yamaha. Maraming nagde-develop ng mga accessories. Ngayon, kaya ko naman kinonsider yung Honda kasi mas gusto ko yung durable na mga pyesa. Okay, hindi ko naman sinasabi na hindi durable yung pyesa ng mga Yamaha, pero based sa experience, based sa statistic ng shop or yung sa benta namin, mas marami kaming nabebenta na pyesa ng Yamaha kasi mas mabibilis bumigay yung ibang pyesa nila. Like for example, sa mga oil seal, mga bearing, mga ganun. So hindi naman lahat, pero statistics lang yung pinagbabasihan natin. Hindi naman talaga kumbaga standard. Yung ano lang, yung sa amin lang.
Kaya kinonsider ko or mas ginusto ko na gumamit ako ng Honda. Ito, dito sa mga piyesa nito, wala pa naman akong pinapalitan dito. Nasa 13,936 km na yung tinakbo ng motor natin. Ganon din yung sa ADB 150 natin, nasa 49,000 na yata yung tinakbo ng motor natin. Okay, so ayun, ilang may papayo ko sa mga gusto na kumuha ng motor. Sa mga bagong magmumotor ngayon, huwag nyo na munang isipin yung rare, yung naiiba, tapos yung kakaiba. Huwag nyo na muna isipin yun kasi magkakaroon kayo ng sakit sa ulo kapag magkakaroon kayo ng sakit sa ulo kapag ganito yung mindset ninyo sa pagpili ng motor. Sa motor, hindi importante na rare ka, especially kung ang pinagpipilian mo mahinang klase lang din naman. So kung gusto mo mag-rare, hanapin mo yung magandang brand, tapos siguraduhin mo na mabilis ka makakita ng mga spare parts ng motor. Tandaan natin, ang motor hindi siya vulnerable sa mga damages. Matumba lang yan ng konti, may masisira na dyan. Slide ka lang, sigurado may masisira dyan. Pag minalas-malas ka, tumama yung ilalim ng makina mo, pag nabasagan ka ng makina, sigurado maghahanap ka ng pyesa. Ang magiging problema mo, saan ka hahanap ng pyesa. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. Hindi ko na masyado napahaba yung vlog natin kasi sobrang ikli lang ng biyahe natin. Pero at least nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo magsisimula sa pagkuha ng motor. Kasi importante talaga na sa mga first timer meron tayong gabay, merong mag-a-assist sa atin kung paano tayo magde-decision. Okay? So ayan, good luck sa mga new rider natin dito sa Pilipinas. Sana hindi kayo mahulog sa lubak. Ang laki ng lubak dito eh. Okay, so ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Maraming salamat ulit sa pakikinig, sa panonood dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Pasensya na kayo, araw-araw na talaga ako nagbablog kasi sinisipagan ko na mag-upload ng video natin. Sobrang bagsak kasi ng YouTube channel natin. Kaya ayan, subscribe, follow, tapos ayan, like and comment na lang din sa Facebook natin tsaka sa YouTube natin. Maraming salamat. Jeprox out.